Mabuhay, Rob dito. Welcome back sa ating channel, Beyond 50s ang aking kwento. Ngayon, medyo ibahin natin ang takbo ng kwentuhan. Iwan muna natin ang retirement spreadsheets at bumalik tayo sa nakaraan. Bumalik tayo sa taong 1994. Iba ang New Zealand noon. Kung titingin ka sa kalsada, bihira ka pang makakita ng mga Asian migrants. Lalo na sa uniforme ng New Zealand Police. Noon, nasa early 20s lang ako. Isa akong gym rat. Matangkad ako, 5'10". Pasok sa height requirement noon. Pero payatot. Strong but skinny. Ika nga. Sa gym, may mga nakakakwentuhan akong pulis. Sila ang nagpasok ng ideya sa ulo ko. Sabi nila, Rob, bakit hindi ka sumali? Wala pa kaming Asian national sa ranks namin. You could be the first. Napaisip ako. The first Asian national to join their ranks? Napakalaking karangalan nun. At bilang isang batang migrante na naghahanap ng kanyang lugar dito, that challenge spoke to me. So I applied. Kaso, hindi naging madali ang simulat. Ang unang pader na binangga ko, the English chest. Sa madaling salita, bumagsak ako. Failed. Para sa isang binata na puno ng pangarap, malaking sampal sa mukha yun. Parang sinabi ng sistema nga, hindi ka bilong dito boy. Muntik na akong sumuko. Pero sadyang may diskarte tayong mga Pinoy na hindi basta-basta nawawala kapag nasa abroad tayo. Ilang araw matapos akong bumagsak, may nabasa akong media release sa dyaryo. Galing mismo sa police commissioner noon. Ang sabi niya, there is a need for Asian police officers para mas maging diverse ang puwersa at makakonect sa lumalaking komunidad. Napaisip ako, teka lang, kailangan niyo pala ng Asian officer? Nandito ako willing mag-serve, pero binagsak niyo ako sa isang test. I took a risk. Sumulat ako ng liham, direkta sa police commissioner. I specifically addressed his media release about that need. I challenged the rejection. Ang laman ng sulat. Sa madaling salita, Sir, gusto kong maglingkod. Ako ang kailangan niyo. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Akala ko itatapon lang nila ang sulat ko sa basurahan. Pero nagulat ako. That letter forced them to reconsider. Hindi lang basta recruiter ang pinadala nila para harapin ako. Isang assistant commissioner ang bumaba para i-interview ako ng personal. That was high stakes. Ramdam ko ang bigat ng bawat sagot ko sa loob ng kwartong yon. Kailangan ko ipakita na hindi lang ako nagmamarunong, kundi desidido talaga ako. At sa huli, nakita niya ang determinasyon ko. Binigyan nila ako ng second chance para i-reset ang test. At sa pagkakataong ito, ipinasa ko na. Akala ko okay na, pero ang sunod na hamon ay ang pisikal. Dito nagkaleche-leche ang katawan ko. Kailangan kong magdagdag ng 10 kilogramo ng muscle sa loob ng 6 na buwan dahil payatot nga ako. Pero kasabay nun, ang requirement ay kailangang tumakbo ng 2.4 kilometers sa loob ng under 10 minutes and 15 seconds. Alam ng sino mang nag-workout, mahirap magpalaki ng katawan habang nagpapabilis ng takbo. Counterproductive sila sa isa't isa. Buti na lang, sisiw sa akin ang swimming test. Galing akong elementary swimming team sa Manila eh. Yung 50 meters na kailangan tapusin in under a minute, tinapos ko ng 30 seconds lang. Hiningal lang ako sa pag-ahon. Pero yung takbo, that was a struggle. Bawat umaga habang bumibigat ang katawan ko dahil sa muscle gain, pinipilit kong pabilisin ang bawat hakbang sa oval. Sa final test day, binigay ko ang lahat. Ang target, 10:15. Ang oras ko, 10 minutes and 2 seconds. Pasok. With 13 seconds to spare. I made it. Looking back at that young Rob in 1994, proud ako sa kanya. Hindi dahil naging pulis siya, kundi dahil hindi siya pumayag na hindi ang huling sagot ng buhay sa kanya. Yung sulat na yun sa commissioner, yun ang unang investigasyon ko. I saw a gap in the evidence, and I pursued it. That resilience started my 26-and-a-half-year career. At yan din ang resilience na dala-dala ko ngayon sa aking life after 50 at sa pagpaplano ng aking retirement. Pero teka, kung akala nyo mahirap na yung pinagdaanan ko makapasok lang, yun pala ay appetizer pa lang. Ang tunay na welcome to the New Zealand Police moment ko ay nangyari noong pumasok na ako sa loob ng police college. Iba ang mundo sa loob ng academy.
At doon ko nakuha ang isang nakakatawang nickname na tumatak sa akin ng mahabang panahon sa serbisyo. Gusto niyo bang malaman kung ano ang nickname na yon at ang nakakahiyang kwento sa likod nito? Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng throwback stories ng aking police journey at gusto nyo pang ituloy natin ang kwento, mag-comment kayo ng more stories sa ibaba. Kapag madami akong nakitang comments, itutuloy natin ang kwento sa loob ng Police College sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. This is Rob, dating payatot na gym rat na naging pulis. Signing off. God bless.